Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Jalakuna Dynasty. Damn! Hey! So for today's video mga kuwes magayas, pag-usapan po natin ang Lalacuna Family Corporation. Sabi po ng iba. At sabihin din ng iba na Lalacuna Dynasty. Ayan. So mayroon po tayong nasagap na balita. Kasi ano na po ito, kalat na po ito sa social media mga kuwes magayas. So big love shout out po sa ating lahat. Ayan, kay Ma'am Melcy, kay Ma'am Rochelle, ayan, kay Yormis Comorino, sa lahat po ng mga followers at Iskonians dyan, kay Boots Rodrigo, kay Josie Ima, big love shout out po sa ating lahat. At yung hindi ko nababanggit, mag-message lang po kayo doon sa ating comment section dahil babasahin po natin lahat at magre-reply din tayo po doon mga kuwes mga gayas. No? So, intro po muna tayo. Nakakapagod na ang ating sinapit, maliit na pusin na. Huwag tayong magpagamit, isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa panglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal, batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalig ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila, God first. So ito na nga mga kuwes mga gayas. So may nakuha po tayong info sa SOCMED na pinamagatan po itong Meet Our Team, the Lacuna Family Corporation or Lacuna Dynasty. Hey! Damn! Hey! So dito ko po dito ko po napag-alaman na talagang oo nga, totoo nga. Ayan o, tignan nyo dyan. O, ayan. Naka-flash na po sa ating screen. Ayan. Mayor Hani Lacuna Pangan, City of Manila Mayor. Ayan, palakpakan. Okay. Pagkatapos, ayan. Tanggalin natin to, mukhang malabo mata natin. Pagkatapos si Lacuna, ayan.
Siya po sa komite ng Liga, President, Councilor, Sister of Mayor Hani Lacuna. Ang galing-galing pala nila. Arnold Pangan, City Health Officer, Department Head, Husband of Mayora Hani Lacuna. Okay, palakpakan. Dennis Lacuna, City Planning Officers, Department Heads of Brother of Mayora Hani Lacuna. Hey! Hey! Ito yung ayaw na ayaw talaga ni Yorme Isko Moreno, yung dynasty po sa politika, o di ba? Pagkatapos, Liza Lacuna, Executive Assistant 5, Sister of Mayor Hani Lacuna. Hey! Pagkatapos, Abby Lacuna, Executive Assistant 4, wife of Philip Lacuna, sister-in-law of the Mayor Hani Lacuna. At ito yung pinakamalupit sa lahat ng pinakamalupit. Philip Lacuna, 6th District Councilor, brother of Mayor Hani Lacuna. Hey! Konting informasyon lang po para kay Philip Lacuna, ha? Bigyan ko kayo ng idea. Ayan. Si Sir Philip Lacuna, siya po yung minority floor leader. Di ba dapat hindi tama yon? Di ba dapat may check and balance? Dapat ibigay nila sa Team Yorme Isko Councilor. Opo. Biruin mo. Kapatid ng mayor, tapos Committee on Appropriation. Oh, di ba? Parang kapatid ng barangay chairman, tapos ikaw yung treasurer. Hey! Pagkatapos nito, minority floor leader pa. Hey! So, ang tanong, nasaan yung check and balance dyan? Sige nga. Nasaan yung check and balance dyan? So, ibig sabihin nito, lahat ng kanilang gusto pwedeng gawin pagdating sa budget. Eh! O, diba? Approve lahat iyon. Biruin mo. Siya pa yung minority floor leader. Well, hindi lang naman ito ngayon. Siguro nakailang dating administration, siya talaga yung minority floor leader. Pero dapat ngayon, binigay na lang sa iba. Kasi nga, kapatid yung mayor eh. O, di ba? Motherfucker. So, ibig ba sabihin ito, lahat ng proposal, approve na agad yun? Mas lalo na pag-proposal ni Mayora. Ay! So, napakalupit talaga mga kois, no? So, paki-comment ng iyong mga opinion kung tama po ba itong kanilang mga komite na pinaghahawakan na talagang, ayan po, the Lacuna Family Corporation or Lacuna Dynasty. Makai ka lang talaga eh. Katagalan nito makaigit. Kaya pala kapito ko. Malaking kawalaan. Pag hindi na makabalik sa pwesto. Eh! Ayan. Paki-comment ha. Ayan. So ngayon, ito na po. Pero huwag kayong magtaka kung mayroon pong distrito na wala dito. Kasi ito nga, konting kalaman, si Yorme Isko Moreno po
ay mag-antay lang po yan kung sino yung gustong sasama sa kanyang ticket. Ganon po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ayaw po niya yung pilitin yung tao. Ang gusto niya yung taong kusang sumama sa kanyang ticket at maintindihan ang kanyang mga sistema na pagbabago sa Maynila. So ito nga po, ang District 1, ayan, si Sir Ernex Junicio, yan po yung representative dyan, o congressman ha. Ayan, kita nyo sa screen, o diba? Plakpakan. Pagkatapos sa distrikto, si Carlo Lopez, ayan, palakpakan. Pagkatapos sa District 4 po tayo. Yan po yung si napakatapang, napakagwapo, makisig. At talagang pinagtanggol niya yung karapatan ng kanyang mga kasamahan dyan sa Konsiho, the City Councilor of Manila. Na talagang isa din po siya na talagang pag hindi sang-ayon sa batas, talagang aalma po yan. Si Sir GTV Villanueva, dyan po sa may District 4. Ayan, palakpakan. At pagkatapos, nagtataka kayo kung wala yung District 3. Yun na nga yung sinasabi ko. Ayaw ni Yorme Isko na mamilit ang tao. Antay po tayo dahil mayroon din talaga yan, mga koys. Yung ba na nakakaintindi at yung hindi tulunggis, yan yung gusto ni Yorme Isko Moreno. So, diretso na agad tayo sa District 5. Sa District 5, ayun na po, bago, presko pa. Yan po si Amado Bagatsing. Palakpakan si Sir Amado Bagatsing. Tapos, diretso naman tayo sa District 6. Ito yung pinag-uusapan natin yung mga representative, yung mga congressman na ayan po sa ticket ni Yorme Isko Moreno. Si Sir Joey, oy, palakpakan. Hey! Ayan. Pero asahan yung mga course, mga gayas, na bago pa lang mag-file o darating yung araw ng filing o candidacy o COC, marami na pong magtatalunan yan sa mga grupo ni Yorme Isko Moreno. Dahil kahit saang survey po talaga, tagilid na tagilid po talaga sila. Ayan, meron kong papakita nga survey sa inyo. Bagong survey yan, o. Yan ha. Survey sa Manila yan. Ginawa lang ng naman ng ordinaryong tao. Ngunit, dyan mo makikita yung kalamangan o yung pagmamahal nila kay Yorme Isko Moreno. Kahit sa ang survey naman talaga, talagang lamang na lamang talaga si Yorme Isko Moreno. Ayan. Kaya talaga pilit nilang gagawin ang lahat-lahat kahit na ikakasira ng kanilang mga pangalan, pumunta sa mga big fish na mga tambaluslos. Ayan, mas lalo pong magagalit ang taong bayan sa kanila. Ayan po yung ticket ni Yorme Isko Moreno Dumaguso. Si Sir Ernex Junicio, Carlos Lopez, GTV Villanueva, Amado Bagatsing, at Joey Oyan. Antayin natin yung distrito na wala dito kasi usap po sila. Usap po yan na lalapit kay Yorme Isko Moreno. Hindi po mamimilit ang ating buting Yorme Isko Moreno. Kung sino lang naman yung nakaintindi sa kanyang mga adhikain at ligasiya dyan sa may Manila City Hall. Ayan mga cool, mga gaya. So grabe. Mapapawaw na lang tayo sa mga batang Manila na lubos talaga yung pagmamahal nila kay Yorme Isko Moreno na kahit saan talaga siya mapunta, ay nako. Talagang welcome na welcome siya dyan. At syempre, ang ating butihing Ma'am Chi Atienza, yung running mate tandem ni Yorme Isko Moreno sa kanyang ticket this midterm election 2025, mga kuis, mga gayas, na si Ma'am Chi Atienza. Anak po yan ni Sir Lito, dating Mayor Lito Atienza. Ayan. Yan po yung mga ticket ni Yorme Isko Moreno, mga kuis, mga gayas. Ano sa tingin nyo? Panalo na ba lahat ito? Ay, nako. Kung ako pa nila, mga kuis, magayas, giveaway na lang. Oh, consel na lang. Kasi,
Alam naman po talaga nila kung sino yung sigaw ng taong bayan o ng mga batang Manila o Manileño. Yorme Isko Moreno, balik ka na. Hey! Ay, naku, talaga to si Yorme Isko Moreno. Alam mo yung mga, iba talaga yung may nagawa, yung may resibo, hindi lang yung may mamima lang, yung may masasabi lang, pero wala naman sa gawa. Kaya hindi po talaga na kayang kalabanin si Yorme Isko Moreno. Dahil kung resibo lang ang pag-uusapan, nako, napakahaba pong resibo. Ayan o. Ayan po yung resibo ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Pagkakala nyo, 3 termino yan ha. 1 term in 3 years lang. Yan na po ang nagawa. At hindi naman po siguro sisigaw yung mga Manileño o Batang Manila nga balik ka na Yorme Isko Moreno kung nagawa po nila ng tama yung tungkulin nila dyan sa Manila. Kasi ang akala talaga ni Yorme Isko Moreno noon na talagang magagampanan ni Mayora Hani Lacuna yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno. Pero nagkakamali si Yorme Isko Moreno. Kaya ngayon ay talagang natanggapin niya ang hamon ng Manileño na bumalik siya ng Maynila. Kaya wag niyo pong sisihin yung tao, wag niyo sisihin si Yorme Isko Moreno dahil yung mismo yung taong bayan na ang sumisigaw. Okay? Yan ang po sa video na ito. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. Big love shout out po sa ating lahat. At subscribe po sa YouTube channel ni Yorme Isko Moreno. Ayan po, naka-flash po. Ni Ma'am Melcy, ayan po, kay Ma'am Rochelle, ayan po. At sa lahat ng mga vlogger ni Yorme Isko Moreno, paki-bisita at paki-follow, suporta mga kois, mga gayas na. Okay, so for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.